to real talk from a manifestation coach. Anong gagawin mo kapag sobrang laki ng problema mo? Anong gagawin mo kapag it seems like walang nag-work sa lahat ng mga manifestation mo? And ewan ko kung obvious sa inyo, pero may sakit ako ngayon, inuubo ako at sipon. Tapos magapa yung mata ko, di ba? So, nasa middle tayo ng isang problema or a challenge na syempre, nasolusyonan na natin yan. Hindi pa man totally, pero we're getting there. And ayun, naisip ko lang na I think this is the perfect time na makapag-share ako sa inyo. Ano yung perspective ko when it comes to solving big problems? For me, yung pagiging maliit o malaki naman ng isang problema, nakadepende yan sa atin eh. May mga bagay na para sa atin malaki siya, pero para sa iba dahil pinagdaanan na nila yon ilang beses, 'di ba? Nagiging mas maliit yung problema na yun at mas madali nilang nasusolusyonan. Pero kung ikaw ay isa sa mga tao na meron kang malaking problema ngayon at gusto mo na, syempre, masolusyonan agad yan at I think, syempre, gusto naman natin na maka-experience talaga dito ng peaceful life. Yan yung mga sabihin kong tip dito sa video na to. Plus, I'll be sharing 2 techniques na ginawa ko kung paano ko na-overcome yung mga doubts, yung mga negative thoughts. At syempre, ayaw natin mag-spiral at mapunta tayo sa depressive state sa gitna ng problema, di ba? First of all, kung nagmamanifest ka, familiar ka siguro sa sinasabi nilang desired state. So, ito yung mga pinapangarap nating estado ng buhay natin. For example, gusto natin na sobrang yaman natin, tapos sobrang saya lang ng pamilya natin, or we are in a loving relationship. So, ito yung dream life. At ang good news ko sa'yo ngayon, ang dream life mo na yan, although, yes, majority of it, syempre, ini-imagine natin siya to be very happy, joyful, kumbaga, almost perfect, diba? Kaso wala talagang ganun. So lahat ng state natin, even your desired state, will have its ups and down. Kasama na talaga sa buhay yan. Kumbaga, it's yin-yang, merong black, merong white, and you will only appreciate yung mga good kasi nakaranas ka ng bad things. And that's all part of life. Kumbaga, talagang it's a roller coaster ride. Ngayon, kapag nagkaroon ka ng mga challenges na mga problema, syempre, it's up to you to decide what you will do afterwards. Kasi hindi ko alam kung nangyayari din sa inyo to, pero madalas sa akin kasi niloloop ko yung mga memories, tapos minsan gumagawa ka pa ng ibang version na what if kaya sinabi ko tong ganito, baka hindi nangyari tong problema na to, or what if ganito kaya sinabi niya sa akin, di ba? Sana hindi ako na-trigger. So, yung mga ganong bagay. Pero kahit kasi mag-spend tayo ng buong araw na paulit-ulitin natin yung mga bagay na nangyari. Hindi naman na siya literally mababago unless syempre, okay, ni-revise mo, merong revision technique si Neville, pero alam mo yun, ngayon nare-realize ko na why not bother? Why not yung energy mo, ilagay mo na lang talaga sa giving yourself a better experience sa mga susunod na araw. At syempre, taking the learnings out of the situation. If you want to revise the situation, pwedeng-pwede pa rin naman, go ahead. Siguro may mga iilang memories ako before na nirevise ko na lang siya kasi hindi nagiging maganda yung reaction ko doon. Okay, first of all, kapag meron kang malaking problema, syempre, hindi na bago dyan, magkakaroon ka ng negative thoughts. Maraming options ang ilalatag sa'yo ni Lord. Hindi lang to 2 options, kundi 10 hanggang 20 option yata ang pwede mong gawin. At isa na dyan ang mag-self-pity. So, pwede ka magmukmok, pwede mong sayangin ang 1 linggo mo, ang isang buong buwan mo, na i-replay lang at paniwalain mo yung sarili mo na wala ka naman talagang kasalanan. At biktima ka lang talaga ng mga circumstances o ng mga sitwasyon. So, pwede naman talaga. But then again, ano yung magiging benefits sa'yo niyan? Wala naman, di ba? So, paano ka makakapag-manifest ng easily para ma-solve na yung problema mo? Paano ka magpe-persist na isipin pa rin yung dream life mo kahit na in reality, sa physical world, di ba? Ang daming maling nangyayari na hindi mo inaasahan.
So, syempre first tip ko sa inyo is by the use of imagination. So, kung nahihirapan ka mag-imagine, nahihirapan ka mag-visualize, you just need to practice. Pero kailangan mo talagang bigyan ng chance na imagine mo yung mga bagay na gusto mong mangyari. So for example, yung pera mo yung problema mo is related sa pera, 'di ba? Mag-isip ka ng mga bagay na ano ba talaga yung gusto mong mangyari, like yung mawalan ka ng pera, yung marami kang pera. And doon mo ilagay yung energy mo. Yun yung isaturate mo sa mind mo. Yun yung isipin mo ng paulit-ulit. Ano yung itsura nun? What would it feel like? Yung feeling na covered ka, yung may peace of mind ka kasi marami kang pera. For example lang And then for example, kung ang problema mo naman ay relationships, 'di ba? Focus ko ano ba yung gusto mong maging solusyon? Ano yung ideal na solution sa problem? Kahit hindi mo alam kung paano siya mangyayari, kahit sabihin mo sa akin na, Coach, imposible kasi yan, kasi ganito, kasi ganyan. No. Wag mo nang problemahin niya kasi it's not for you to decide how it will turn up. Okay? Kasi bibigyan ka ni Lord ng mga opportunities for you to fix your problem if you are only open to the solutions. Pangalawang major tip ko is drop the ego. So, pag binigyan ka ng mga option na mga pwede mong gawin, at nakuha mo yung intuition na yun na what if gawin ko kaya to, 'di ba? Drop mo na lang yung ego mo, yung pride at gawin mo na lang siya. Kasi para sa akin, no, ano bang mawawala sa iyo, 'di ba? Feeling mo mapapahiya ka or feeling mo it's not the right thing to do, pero the fact na pumasok siya sa isip mo, 'di ba? Then do it. So, meron akong manifestation story dyan. Nakuha ko to sa isang video ni Joseph Alay, isang manifestation coach. So, meron doon na ang problema niya is may kaaway niya yung tatay niya for the whole 15 years. Hindi talaga sila magkasundo. And malalim na tong mga pag-aaway na to between a son and the father. And tinuruan niya yung anak na sabi niya, sige, try to write an email to yourself na kunwari, yung nag-email nun is yung tatay mo at sabihin mo sa sarili mo yung gusto mo sanang marinig sa kanya. It's as if okay na okay yung relationship nyo. It's as if mahal na mahal ka niya. It's as if wala kayong problema. At yun yung ginawa nga ng taong yun. And syempre after niya gawin yun, nakalimutan na niya and he goes on with his life. And after some time, alam nyo ba, talaga nag-email sa kanya yung papa niya. It's not the exact words, pero sa dulo ng email, sinabi niya na I don't wanna argue anymore. So, kumbaga, nangyari pa din and then nakita sila na parang walang nangyari, nagkaroon sila ng gathering with the family. And para dito sa tao na to, it's like impossible na in an instant, gano'n na kagad yung nangyari. Pero wala kasing imposible sa manifestation eh. Ako naman, di ko naman ginawa yon this time. Hindi ko in-apply yung sa email na yon. Pero, I feel grateful. I feel thankful. Ginamit ko na naman yung gratitude technique natin. So, nagsulat ako. Sulat ako ng desired state ko, kumbaga yung kapag tapos na yung problema, what it would look like, what would it feel like, yun yung mga sinulat ko sa journal ko. And syempre, magti-thank you ka na kasi, alam mo yung this too shall pass, 'di ba? It's all temporary. Whatever your feeling is right now, alam ko na baka ang bigat niyan. And feeling mo minsan hindi na siya matatapos kasi ang bigat-bigat talaga ng nararamdaman mo. But I'm telling you, it's all gonna pass. And kung maalala mo, 'di ba, gaano kadaming problema na yung dumaan din sa iyo dati na akala mo sobrang laki na parang pasan mo yung daigdig and it all end up na after mong malagpasan yun na hindi naman pala siya talaga sobrang laki. Kasi yung laki o liit ng problema, nasa perception lang din natin yan. So, lahat ng ito ay manifestation natin. And maybe that problem is teaching you a lesson, just like it taught me a lesson as well. So, yun lang guys. I just wanna share this milestone to you.